ngayon, in celebration of the thrill in Manila, there will be a big event that will be hosted by MP Promotions. Thrilla in Manila event in October. No? So somewhere in October, ang sabi sa akin, there's no specific date yet. But I'm telling you, this is going to be epic. At ako, isinulat na po ni Sir Nick Gionco, although nabulungan na rin ako ng kaibigan ko na si JC from Blue by Blue, kung sino yung mga posible at mga main event character. Actually, meron pa silang sa atin lang to, ha. Huwag niyo pagsasabi. Okay lang ba? Huwag niyo pagsasabi. Promise muna. Kasi sasabihin ko sa inyo yung potential na pwedeng mangyari. Potential lang to, ha. Pero ito yung I think pinag-iisipan pang mabuti, eh. Kaya nga paparating na si Manny Pacquiao. Si Manny Pacquiao sigurado magde-decide. Pwede po ba ako makahingi ng promise na comment muna? Pa-comment naman ako ng isang promise dyan. O kaya, promise tsaka number 2. Yan, sige lang. Patingin lang muna ng comment na kahit isa lang promise. Huwag niyo muna pagsasabi to, ha. Atin lang to. 280 lang nakakaalam nito, ha. Itong matchup na to kasi, na sasabihin ko sa inyo sa Thrilla in Manila, parang ang hirap gawin, eh. Parang as a promoter and as a Filipino, parang hindi ko maisip kung mangyayari na ito sa wakas in the history of Philippine boxing. You really want to know? I want to see some promise here because this could be the first time that this would ever happen. No? By the way, guys, ha, so sa mga hindi po nakakalam, Thrilla in Manila, yung unang-una, yung original na Thrilla in Manila, that happened back in 1975. Hindi pa ako pinapanganak niyan. So, 1975, October 1. Ito na. Sasabihin ko na sa inyo, ha? Umano, ang chismis, ang rumor, ang Thrilla in Manila na posible pong mangyari at hindi ko alam kung anong gagawin nilang desisyon. Eto. Okay? Ang desisyon, baka po may maglaban ng mga champions na Pilipino. Naku, sino kaya to? Parang hindi nangyayari yan sa history ng Philippine boxing. 2 champion? Alam mo, dati. No? Dati. Or yung si Casimero tsaka si Nonito Donaire, muntik na yan magkasagupaan, eh. Problema, masyadong may mga, ewan ko ba? Sayang yun, ano? 2 champion na sana. Ngayon, 2 champion na naman yata ang posibleng maglaban. Ngayon, pinag-iisipan yata kung sila ba ay magdedepensa sa mga, atin lang to, huwag niyo pagsasabi, ha? Pinag-iisipan kung magdedepensa ito sa foreigner or sila na ang magbabakbakan. Naku naman! Kanino kayo dito? Parang pinag-iisipan pa, eh. Pero I bet you this will be as exciting as ever. No? Kayo na magsabi kasi bawal ko sabihin, pero I'm giving you hint para akong si Christopher Min. Paukas per minute. Ang tanong, handa na ba ang Filipino boxing fans na makakita ng Pilipino sa Pilipino na bakbakan na world title? Sa Pilipinas pa. Parang wala pong promoter na nakakagawa nito sa Pilipinas dahil parang lugi pag Pinoy sa Pinoy, parang nakakapanghinayang, eh. 'Di ba? Lalo na tayo, ilan lang ang champion natin, parang Pinoy sa Pinoy pa paglalabanin, eh. Sino ang may gusto ng Pinoy sa Pinoy o sino ang may gusto na iba na lang? I-comment nyo nga dyan. Okay? So, yan po ang mga candidates natin na potential. Pero, according po sa aking source, at sinulat na rin naman ni Sir Nick Gionco, sigurado na kasama po sa Thrilla in Manila, well, unless may magbago kasi malayo-layo pa, no? October pa, kasama po ang ating pong
WBC World Minimum Weight Champion, Melvin El Gringo Jerusalem. Palakpak naman. And his opponent. Hindi opponent kasama rin po potentially si Pedro El General Taduran. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, kaya nga tinatanong ko sa inyo, mas gusto nyo bang makita sila maglaban or mas gusto nyo makita sila, although I already floated this idea before, or mas gusto nyo makita sila na iba na lang ang mga kalaban? Hindi, kasi kung iba mga kalaban nila, medyo talaga magdadala sila dito ng foreigner. Sana naman yung magdala nila, yung medyo magaling-galing, no? Mga Hapon, maganda Hapon. Or si Oscar Colazo. Yun talagang yung unification, Oscar Colazo. Pwede yan. No? Kaso, pag mga challenger, nako So, Oscar Colazo maganda. Pero pwede rin kasi kung magdedepensa rin lang silang dalawa, magdedepensa, wag na sa Pilipino. Kung kunwari kasi si Melvin Jerusalem sa WBC, si Joey Canoy number 3. Ang pangit naman yung although of course Joey Canoy should get his opportunity. Pangit naman pag Melvin Jerusalem versus Joey Canoy. Kung ganoon na rin lang si Pedro Taudura na. Sabi ko nga, kung ako yung promoter, at least Pilipino pa rin. Pag nasilat ang Pilipino sa Pilipinas, tapos hindi mo pa box out, delikado yata. So, yan ang tanong ko sa inyo, guys. So, handa na ba kayo sa Pinoy versus Pinoy? Kasi, ulit-ulit natin sa Mexico, sinasabi, sa Mexico nga sir, nagsusubukan na sila sila naglalaban ng mga magagaling, mga superstar. Well, siguro nga, hindi pa handa ang ating mga Pilipino sa mga ganyang mga laban. No? So yun po. At least meron na kagad tayong 2 minimum weight na world champion na kasama at triple threat pa nga ang sinabi dito na sinulat po 2 days ago ni Sir Nick Yongko sa kanya pong article sa Daily Tribune na baka ako sa isang araw magsulat na rin sa isang legitimate news kasi hindi kayo naniniwala pa ako kasi legit So, yan na yung 2. At ang pangatlo, sa tingin ko, with all due respect kay Pedro at saka kay Melvin Jerusalem, kailangan talaga natin ng isa pong at tinatawag dito na yung medyo magdadala, yung medyo talaga yung fan favorite. Ang isa sa fan favorite na sinulat na, parang kumpirmado na, at yes na rin ako dito ng konta ko, ay si Mark Magnifico Magsayo. Mark Magnifico Magsayo will return to the Philippines. His last fight was in Bohol. So, kailangan makwentuhan ko si Mark Magsayo, legit source yan kasi sinulat na rin naman yan ni Sir Nick Yongko na may contact yan kay Sean Gibbons. Ako mahina ako kay Sean Gibbons So anyway, Mark Magnifico Magsayo. Ang tanong na lang, sino kaya ang makakalaban ni Mark Magnifico Magsayo dito po sa Pilipinas? Yan bang mga kalaban niya ni Mark Magnifico Magsayo ay isa po bang champion? Yan ang tanong. Baka si Oshaki Foster, baka championship, pwede kaya yun? Pwede si Foster, si Emmanuel Navarrete, madala kaya dito? Remember, si Bob Arum mismo nagsabi na willing siya makiwork kay Manny Pacquiao to actually build the Trilla in Manila event anniversary. So this should be dapat talaga si Barbaro nandito, parang reminiscent of the Trilla in Manila event. So maraming mga bata ang nanonood ngayon, so hindi nila alam yung Trilla in Manila. Yung Trilla in Manila po, ito po yung panahon na pumunta po dito sa Pilipinas si Muhammad Ali at saka si Joe Frazier. October 1, 1975.
Wala pa po tayo sa kamunduhan yan. Okay? And that was one of the, kumbaga, it has a lot of significance po sa Pilipinas at sa mundo po ng boxing. So it has become a pop culture. Gusto ko nga gumawa ng Trilla in Manila na t-shirt eh. So alam mo na baka... So ayan po ang mga potential na mga boksingero na mag-headline po ng Trilla in Manila event. These are already big fights. Now, let me be honest with you kagad. I do not think Casimero will be on this card. So, may mga nagtatanong kasi, Casimero, sir, pwede ba? No, I do not think so. But I certainly hope that he would. But with the burn bridges, medyo I do not think he will be part of this historical moment for the Philippines. But I'm sure he will get a fight of his own. I mean, ano lang real talk, no disrespect. I'm just telling you the truth that forget about Casimero on Trilla in Manila. But who else? Alam mo kung sino ang magaganda dyan. I hope Sean Gibbons find a way to pabalikin din si Carl James Wonderboy Martin. Iyan ang gusto ko makita dito. Kasi si Carl James Wonderboy Martin, malakas din ang hatak niyan dito eh. So I wanna see Carl James Wonderboy Martin in the Philippines, maybe fight a Japanese or a Mexican. Yan yung isa. Oh, may nag-comment si AJ Pasiones. AJ Pasiones, why not? Although si AJ Pasiones may laban na rin po sa medyo matagal pa yata, August 30 pa yata yung laban ni AJ Pasiones eh. Si Arvin Jan Pasiones may laban to eh. Nakita ko na yung laban niya eh. Tandali August yata eh. So August, September, October. Pwede yan. 2 months kung makapagpahinga at saka tapusin kagad ni AJ Pasiones yung kanya pong I would love to see AJ Pasiones fight in the Philippines. May laban ba siya? Alam ko may nakita kong laban or naging number 1 siya. Sana sana po mapasama si AJ. MP promotion din naman siya. Nasa Pilipinas na daw si Carl Martin. Nako. Parang napaaga naman ng sobra yata. Napaaga na sobra. Dapat, ganito guys. No, I love Kenneth Lever to be here, but let's just be realistic. So, si Kenneth Lever kasi sa Kamede. So, Jerry Pence, pwede namang isingit, pero I do not think it's part of the plan. I'm telling you, I think Kenneth Lever has a different plans. If he wins his fight on August 17. Now, si Charlie Suarez naman, pwede si Charlie, but he's not exactly MP promotion fighter. Pwede si Charlie kung si Bob Arum makikisama. Kasi eto lang ang sasabihin ko sa inyo. Charlie should not get any fight. Pakinggan nyo Charlie should not get any fight other than a fight with Emmanuel Navarrete. Because he deserves to fight Emmanuel Navarrete again, that rematch. So, in order for Charlie Suarez to be part of this Trilla in Manila, then Bob Arum should get Navarrete to the Philippines. Which is, I do not think medyo mahirapan yata. So, sa makatotohanan lang tayo So, I think yun. Now, si Weljan Mindoro may laban. Nag-comment kasi Weljan Mindoro. August 15 ang laban ni Weljan Mindoro, August 16 dito sa Pilipinas. So, yung laban na yan, pwede, no? Makakapagpahinga siya. So, pwede rin si, bakit pa natin papahirapan? Lahat ng MP promotion sa Las Vegas, palabanin na lang dito lahat. Unless, Sean would only do that kung bakante yung mga yon. Pero pag may mga opportunity at saka nakapila yon, malamang hindi ilalaban. So, and we do not know that. Pero ideally, if you ask me, I want Carl James Martin,
Mark Magnifico Magsayo. Of course, na-mention na yung Pedro Taduran, na-mention na yung Melvin Jerusalem. Jonas Sultan, I would like to see him back. Jonas Sultan. Si Marlon Tapales, Raymart Gabalio, gusto kong makita yan. Yan, grabe yan. Pag si Raymart mapasama, tagal na rin natin hindi nakikita si Raymart Gabalio. Ito yung may mga AJ Pasiones, yan talaga yung may mga pangalan na pag nagsama-sama sila, siguradong hit na hit. Si Yumir Marshall, pwede naman eh. Pwede rin. Kaso, sino kayo makakalaban niya dito? No? Ang expect ko, hindi ako mamimili kung sino yung kalabanin nila eh. Basta maganda ipakita ng mga Pilipino. Ang mahalaga lang yung pinaka-top eh. Which is yung Mark Magsayo, yung Pedro Taduran, yung Melvin Jerusalem. Okay? Tapos, baka po Angkahas, idol, si Angkahas, sa tingin ko si Angkahas, pwede rin naman si Angkahas, pero I think he should be, may activity, baka meron na siyang mas magandang, ilaban sa Amerika eh. Yung mga actually si Wonderboy, baka mas maganda nga sana kung Amerika, kaso syempre malakas ang hatak ni Wonderboy dito sa Manila tsaka kasi maganda po pag nagpapa-event ka ng mga ganito, meron kang representative from Luzon, Visayas, Mindanao. So hawak ni Wonderboy ang Ifugao, ang Luzon, may mga taga Bisaya, marami na yan, taga Mindanao, para lahat talaga manonood. 'Di ba? So yun yung maganda. Tapos, ang undercard exhibition, Jason versus Paukas. Silver Boys versus Jason. Ikaw talaga, mga kalokohan nyo talaga. Kalokohan nyo talaga. Pero yun ang pinaka magandang mangyayari dyan. Sa Trilla in Manila. Excited ba kayo? Sinong manonood ng Trilla in Manila? Yung Pacquiao hindi lalaban sa Pilipinas, brother, malabo to. Manny Pacquiao ay pinakamalabong makabalaban sa Pilipinas because hindi mo kikitain yung ganong kalaking kinita niya na allegedly 18 million US dollars or 1 billion or mga siguro 700 million pesos yon minus taxes. Hindi mo kikitain niya sa Maynila. Okay? Ito nga, tanong ko sa inyo guys ha. Seryosong tanong to ha. 295 ang nanonood sa atin ngayon. 295. 230 sa YouTube. Now, Thrilla in Manila will have potentially three championship or 2 championships with the best of Philippine boxing has to offer. But are you willing to, let's just say pay-per-view ito, ha? Pero I doubt it, no? Bibili ba, kagastos ba kayo? Pupunta ba kayo, kunwari, sa Mall of Asia Arena gagawin? Manonood ba kayo? Sino ang manonood? Pa-press 1. Sino ang manonood at gagastos dito or manghihingi na naman kayo ng ticket or mamimirata na naman kayo? Na, this is why ang hirap na gumawa ng event dito sa Pilipinas. Okay? Kasi the Philippines market unfortunately is slim. When I say slim, no, hindi po ganon katataba ang pera natin para gumastos. Hindi katulad sa Japan, hindi katulad sa Amerika, hindi katulad sa Dubai, sa Riyadh season. Siguro sa Riyadh season, ang isang ticket ng isang prinsipe doon, katumbas ng 100 tao. Solve ka na kahit maliit yung venue mo, ang mahal ng ticket. So, yan ang sinasabi ko sa inyo. So, yung fans dito sa Pilipinas, with all due respect, we need to level up. And I know it's not your fault dahil hindi naman tayo lahat mayaman, hindi naman tayo pare-pareha ng kinikita, pero it is not possible to really have Manny Pacquiao fight here. Si Manny Pacquiao na nga ang gagastos niyan, magkakaltas na nga siya ng pera sa kinita niya para lang magpa-event. Di ba? So, scratch the Manny Pacquiao. Unless Riyadh season magpunta dito tapos siya yung magano. Kaso muna na
yung Riyadh season. At a loss yan. No? At a loss. Actually, that is why na we'll have to give credit to all of the boxing promoters here in the Philippines kasi ano yan eh. Palugi lahat eh. Kahit magandang ibit mo, ang hirap magbenta eh. Okay, miski ako dito eh. Actually, kung alam nyo lang guys, sinasabi ng mga tao, sir, kumikita ka sa boxing. Yes, maganda yung views, pero yung mga sponsors ko karamihan sa mga basketball eh. Yung mga invites ko na malalaki ang bayad sa akin sa basketball eh. Iba kasi, no? So, in any case, I wanna just let you know that I'm always here because we love boxing. Nandito kayo kasi you love boxing. But magpayaman muna tayo lahat para gumastos tayo dito. Okay? So, scratch Manny Pacquiao sa Philippines. But abangan natin yung si Mark, si Taduran, at saka si Melvin Jerusalem sa sa Trilla in Manila. Okay. Question sa Trilla in Manila muna tayo, ha? Question sa Trilla in Manila. May mga question